Sa halos 2 dekada, tirahan niya ay bahay na ni Bantay. Walang makain at mainom. Nagmamakaawang tilang asok ulol. 2 ang paa at kamay. Wala namang buntot at balahibo. Ang alaga pala sa hawla, sariling kapamilya. Lunti ang kapaligiran, masaganang taniman. Mga ulap na tila nakayakap sa kabundukan. Ito ang mga tanawing hindi mo pagsasawaang tingnan sa lalawigan ng Benguet. Pero ang kagandahang abot tanaw, di agad-agad abot kamay ng nakararami. Bago pa kasi makarating sa mga eskwelahan at pagamutan, matarik na bangin at daang bako-bako muna ang susuungin. Isa sa pinakamahirap na barangay dito ay Gadang, sa bayan ng Kapangan. Sa layo ng kanilang lugar, residente na mismo ang gumagawa ng paraan upang may pagkunan ng pagkain. Ang mga pananim sa paligid at mga alagang hayop ang nagsisilbing kayamanan nila rito. Kaya naman, ang alaga nila may sarili ring tahanan. Ang mag-asawang manok tila may mansyon sa luwag ng kanilang tirahan. Malabahay kubo ang style ng bahay ng baboy na ito. Ayos, may pagpapahalaga talaga sa mga hayop. Isang grupo ng mga nurse sa isang kolehiyo sa Baguio ang nagsagawa ng community service sa Sitio Gadang. Layunin nilang magbigay kalinga sa mga residente roon. Habang nagsasagawa ng outreach program, tila may hayop na umungol sa kanila ng saklolo. Nakilala ko yung pasyente kasi na-assign yung grupo namin doon sa community, tas doon kami nagbahay-bahay kami, tas sinamahan din kami ng kapitan, tas doon din namin siya nakita. Ang nakakulong sa loob nito, kinatatakutan raw ng mga residente. Pero nadiskubre nila, ang umiiyak pala sa loob ng kulungan ay hindi hayop. Ang itsura niya nung una namin siyang nakita, wala siyang damit, tapos naka-short pants lang siya, tapos naka-cover lang yung jacket sa kanya. Yun. Tapos nagulat kami kasi akala namin nung una, aso or manok or baboy yung nandun. Yung bahay, hindi naman bahay, yung itsura naman talaga. So nung nakita namin, talagang nanumo kami. Halos madurog daw ang kanilang puso sa lalaking daig pa ang buhay animal. Hindi fair yung situation ni Alonis. Hindi niya deserve yun kasi tao din siya diba? Na dapat karapatan din niya yung makakuha ng magandang bahay, makakain ng tama, tapos yung mabigyan ng gamot kung ano man yung sakit niya. Ang lalaking nasa loob ng hawla, hapis ang mukha, payat ang pangangatawan, at tila may matagal ng karamdaman. Kung meron sana akong mas may maibibigay pa, hindi na humantong ng ganon. Tsaka, ang pamilya kasi, yung pamilya, hindi ka dapat iniiwan. Kung may problema ka, pamilya mo ang sandalan mo. Pero yung masakit sa akin doon, walang ginawa or sila yung pumayag na ganon ang gawin sa kanya. Hindi raw makatao ang pagkakakulong sa tao sa hawla. Kaya naman, lumapit na siya sa Tutok Tulfo. Pinagtas na rin ang baku-bakong kalsada, tinawid ang tulay,
doon po tayo pupunta. Hanggang sa matanaw ang kinalalagyan ng kakaibang alaga. Natuntun namin ang kulungan. Di nga nalalayo sa kapitbahay niyang mga hayop. At maging sa kalapit na palikuran, iisa rin ang kanilang laki. Sus Mariosep naman, makatarungan pa yan? Patay na ang mga magulang. Ang ibang kapatid naman ay may sarili ng mga pamilyang binubuhay. Ang lalaki sa hawla ang tanging naiwang pamana kay Romeo. Pero sa lahat ng alaga, ito raw ang masakit sa ulong mag-isa niyang pinapasan. Dahil sa pagkalulong sa droga, nasira ang buhay ng kapatid niyang si Alunes. Nung nagka-problema na siya sa pag-iisip, dinala siya sa mental. Nung nakauwi dito, nagpunta sa La Union. Nagmariwana naman. 2 dekada na itong tila asong ulol at naging banta na raw sa kaligtasan ng mga residente sa kanilang lugar. Dati, pag may nakikita yung babae, hinahabol. Minsan, pati lalaki. Pag may nakurso na dahang bahay, susunugin. Bilang proteksyon sa mga tao, ang mga opisyalis ng barangay raw mismo ang nagtulong-tulong gawan siya ng bahay. Sa usapan ng mga barangay, ikulong. Kasi kapag may nadisgrasya yan, kami ang kawawa. Kami ang magbabayad. Tirahan ba naman ng tao may tuturing yan? Mula noon, ito na ang naging tirahan ni Alunes ng mahigit 1 dekada. Dala ng kahirapan at kawalan ng sapat na kita, walang magawa ang kanyang bunsong kapatid. Mahal ko ang kapatid ko. Pero wala akong magawa. Pag may tumulong, salamat. Pag walang tumulong, wala na. Sa kulungang ito na halos 4 na talampakan lang ang taas, hindi na magagawa pang tumayo ni Alunes. Gumagapang na lang o di na may parating nakaupo. Mismo si Romeo, suko na para sa kanyang lalumpunang kuya. Naghihintay na lamang raw sila ng himala o grasyang sasalba sa kanyang kuya. Sana maiuspital. Mapagamot kung pwede. Ang kinalalagyan niya marahil ang isa sa naging dahilan kung bakit tila naburo na siya sa hawla nang di naabot ng anumang tulong. Pero desidido pa rin kaming palayain si Alunes. Kaya naman sa anumang paraan, ipaabot namin kay Alunes ang saklolo. Tutukan matapos ang mahigit 1 dekadang pagkakakulong ng dahil sa diferensya sa isip. Sa wakas, palalayain na ng tutok-tuko. Papunta na itong grupo namin sa barangay Gadang, Kapangan, Benguet.
kung saan nga i-rescue namin itong si Alunes na ngayon ay 49 years old. Ito ang misyon ngayon ng aming grupo para ma-rescue ito, maibaba dito, mapagamot. Dating lulong sa bisyo, ngayon wala na sa hustong wisyo. Wala nga sa rehas, buhay hayop naman sa kulungan. Yan ba ang sinasabing alaga? Nabubuhay sa bahala? Konting tiis na lang kapatid, makakalaya ka na sa iyong hawla. Ito ang hawlang pinagtulong-tulungang itayo ng mga taga-barangay Gadang para sa kanilang mahigit isang dekadang alagang ikinukulong na si Alunes. May diferensya raw kasi ito sa pag-iisip, kaya't delikado para sa mga residente rito. Dala ng sobrang kahirapan, suntok sa buwan, kung may paggamot pa siya ng kanyang nakababatang kapatid. Namumutla, nalumpo na sa tagal nang di nakatatayo. Sa suma total, unti-unti nang nilamon ng kanyang kondisyon ang kanyang lakas. Isang kapatid na tila namumuhay na masahol pa sa hayop. Nararapat lamang na ilagak si Alunes sa tamang institusyong mangangasiwa sa kanyang maselang kalagayan. Una kaming nakipag-ugnayan sa Kapitolyo ng Benguet. Nahiya nga kami dahil ang unang nakaalam dito ay yung Tutok Tulfo Channel 5. Nagpapasalamat kami at meron nga nakakita sa kanya. Dahil definitely, we will not allow this inhuman treatment. Kaagad binuo ang rescue team. Yung mga paramedics natin, tapos siyempre yung kailangan masasakayan, no? Yung ambulance, makipag-coordinate kami doon sa barangay officials doon, sa municipal mayor, at siyempre sa kapulisan, no? Para sa mga security ng mga pupunta doon. Nagbigay rin ng kooperasyon ang lokal na pamahalaan ng Kapangan. Papasawaan ko sa opisina ng DSWD ng bayan na ito at sila na ay nag-uumpisa na gumagawa ng report tungkol sa pasyenteng ito. Kinausap ko na rin kaninang umaga ang Philippine National Police na naka-assign dito sa bayan ng Kapangan na mag-standby sila at maski anong oras ay pwede silang mag-escort. Kasado na ang Oplan Rescue. Ang plano, sa helicopter isasakay ang pasyente papunta sa ambulansyang naghihintay sa Luwakan Airport. Mula doon, ihahatid si Alunes ng ambulansya sa Baguio General Hospital upang dooy obserbahan at malapatan ng lunas. Kinabukasan, kasamang isang paramedic, tinungo ng grupo ang Barangay Gadang. Papunta na itong grupo namin sa Barangay Gadang, Kapangan, Benguet, kung saan nga i-rescue namin itong si Alunes na ngayon ay 49 years old. May diferensya sa pag-iisip. Itong si Alunes na aming i-rescue at dadalhin dito sa Baguio City para matignan siya dahil sa huling report namin at video na nakita ay talagang mahinang-mahina na itong taong ito at halos wala ng lakas. Ito ang misyon ngayon ng aming grupo para ma-rescue ito, maibaba dito, mapagamot at mabigyan ng tamang kalinga. Pagdating sa drop-off area,
kinailangan pang maglakad ng mahigit 1 oras papunta sa hawla ni Alunes. Matarik ang ibang daan. Pero di kalaunan, narating na rin namin sa wakas ang kulungan ni Alunes. Kung titignan mo parang actually kulungan ng baboy. Pero this is the only way na nakita nila ng paraan to restrain the first one dahil nagwawala daw itong tao. So, they have to restrain him. Pinapakain naman siya. Pinapaliguan. Pero yun nga lang, for 12 years of his life, ito ang naging bahay niya. Unang pinaklas ang bubong ng hawla. Muling nasilayan ni Alunes ang liwanag matapos ang 12 taon. Alunes, nalagit mo sa klan. Si Jerome. Saglit na nakipagkwentuhan muna ang paramedic kay Alunes para mapalagay ang loob nito. Mamating takuhan na alas si Tinapay. Paganda, di tang kanong takot si Tinapay. Manasan takot iunat ng silim. Maya-maya pa, tuloy na siyang binuhat mula sa kanyang kulungan. Sa wakas, malaya na si Alunes. Musibos na ulan. Lawan ang galuyan. Muli kaming sumabak sa habang lakaran pabalik sa aming sasakyan. Ilang saglit pa, isinakay na si Alunes sa loob ng helicopter. Tahimik lamang si Alunes habang bumibiyahe. Kalalapag nga lang natin dito ng grupo, dito sa Lawakan Airport at ito ay binababa na si Alunes. Isasakay dito sa stretcher, dadalhin isasakay sa ambulance, diretso sa Baguio General Hospital para matignan muna ang kanyang kondisyon, ang kanyang kalagayan at i-assist ng mga doktor. And then later on, yung kanyang psychological naman na testing ang gagawin. Pagdating sa Baguio General Hospital, sa emergency room siya idiniretso para obserbahan.
Nung nakita ko siya sa emergency room kanina, mukhang malnourished siya and may ubo din siya. Napansin ko rin na yung position niya, so most probably ganun yung position niya ng matagal. So baka mayroon siyang tinatawag na contractures, yung mga muscles na niya ay stiff na, matigas na, so baka kailangan din ng rehabilitation. Kung meron siyang psychiatric disorder, then ibibigay kung ano ang ipoprescribe kung ano ang gamot na nararapat sa kanya. Kung nakikita namin na mas mabuti kapag siya ay makonfine, then mapakonfine siya. Ngayon, malaya na si Alunes, wala nang silbi ang kulungan. Sa ikalawang pagkakataon, muling nagtulong-tulong ang mga residente doon. Sa pagkakataong ito, para wasakin ang hawlang, sila rin mismo ang gumawa. So, nagpapasalamat ako sa Tutok Tulfo dahil mas may nagawa nga sila para sa pasyente namin. At sana tuloy-tuloy pa yung yung trabaho ninyo. Kasalukuyang isinasagawa ang mga laboratory at medical test kay Alunes sa psychiatric ward ng Baguio General Hospital. Umaasa kaming sa muli naming pagkikita, magaling na siya sa kanyang karamdaman. Hindi dapat gawing dahilan ang kahirapan upang labagin ang pangunahing karapatang pantao, ang mabuhay ng maayos at marangal. Anumang tulong ang inyong maipaabot para sa agarang pagaling ni Alunes, mangyaring makipag-ugnayan lamang sa aming tanggapan sa telepono bilang 936-2505 o di kaya'y mag-email sa tutoktulfo@tv5.com.ph.